nandito na nga sa akin ngayon guys, yung pinakabagong Oppo ngayong 2024. Sa wakas, makakapag-review na rin tayo ng Oppo. And this time, puno pa siya guys. Diba? 8.3. Gets niyo ba yun? Ha? 8.3. Okay. Well, dahil nga ito ay punong-puno ng mga kakaibang mga features na hindi ino-offer basta-basta lang. That is why today, i-unbox natin to para syempre malaman muna natin kung anong itsura niya, kung maganda nga ba talaga siya, and kung ano yung mga features na nandito sa phone na to. So, start na natin in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys, I'm JP and this is JTeam TV. Now, taking a look at its box, kung makikita ninyo, napaka-premium na ng mga box ng Oppo ngayon. Meron tayong white and gray na color dito. Pangalan sa harap. Eto nga palang unit na to ay merong color na Starlight White. Now, meron nga pala tong iba't ibang kulay pa na available, katulad na lamang ng Starry Purple and Sparkle Black. At eto guys ay available na sa kanyang 6128GB na variant sa presyong 8,999 and yung 8256 naman ay magiging available soon. Now, ano nga ba talagang laman nito? Time to find out. Oh! So, ang unang bubungad sa atin dito, guys, is yung mismong smartphone. Oh, di ba? Mamaya na yan. Pagkatapos naman yan, meron tayong plastic dito. And sa loob nito, guys, makikita natin yung kanyang SIM ejector pin, mga paperworks, and yung kanyang kakaibang jelly case. O, di ba? Kakaiba na naman. Nagiging innovative na si Oppo. Charot lang. After that, meron tayong USB-A to Type-C na cable dito. And yung kanyang 45 watts of fast charging adapter. Kumpletong-kumpleto na siya. Ang kulang na lang is earphones. Pero, I think napaka-konti naman ng mga naglalagay ng earphones. So, parang not valid na. Ngayon, dito naman tayo sa mismong smartphone. O, diba? Balot na balot siya, guys. And yung pagkakabalot niya dito is napakaganda dahil nga papel na. Hindi na siya yung plastic. Confirm, guys. Papel siya. Okay. So, as you can see here, o, diba? Napaka-shining and shimmering. Now, etong design na to ay nagre-remind talaga sa akin ng mga nakaraang mga flagship phone. Dahil nga, ang premium niyang tingnan. 2 cameras at the back na mayroong kasamang LED flash. Oppo logo naman pagdating sa bandang ibaba. And pagdating naman dito sa mga buttons and ports, dito sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, alongside with the fingerprint scanner / power button. Sa left side naman, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is pwede tayong maglagay ng 2 SIM card plus 1 SD card. And sa top naman guys, ay wala tayong makikita dito. Now, pagdating sa kanyang speaker guys, ito ay mas malakas na compared sa mga iba't ibang smartphone. Kaso nga lang, hindi pa siya dual speaker. Pagdating naman sa kanyang protection, mayroon na po itong IP54 water and dust resistance. Kaya naman kapag kayo ay mauulanan or matalsikan ng tubig, eh hindi agad-agad masisira o di ka naman madadamage etong phone na to. Also guys, yung gustong-gusto ko talaga dito is meron siyang military grade shock resistance. No! Diba? Kita niyo ba yun? Kuya Jay, ang baba naman. Mas taasan mo pa. No! Okay, done. May gasgas ba? Kaya na yung tumingin. Natatakot ako. May gasgas ba? Wala naman. Talsik lang yun ng tubig, guys. Oh, diba? Tibay. Yung matibay, boss, mas matibay pa sa'yo. Ganun naman talaga kasi sa Oppo, guys. Known na kasi tong brand na to pagdating sa durability. Tingnan mo yung mga comment dyan. May magsasabi dyan na yung Oppo ko 5 years na. Pwede ka naman 6 years strong. Oh, diba? Ganun yung Oppo, guys. Matibay talaga when it comes to the build quality. Ang kinaibahan lang talaga sa mga bagong release nila is napakanipis na, ang ganda ng design, and overall, maganda na talaga itong phone to for its price. Now, dito naman tayo sa kanyang display. Kita nyo ba yan, guys? Diba? Yan yung 100% na brightness nitong phone na to. And eto naman yung lowest niya. Wala. Palag na yung 1000 nits na brightness nitong phone na to. And kapag kayo naman ay mahilig gumamit sa gabi, guys, ang dilim. Hindi na nila malalaman kung ano yung pinapanood mo. Tapos,
plus, makakasave ka rin sa battery. Yan, yung mga unique feature dito sa kanyang display, guys. But ano pa nga ba? Well, pagdating sa kanyang specs, eto ay meron ng 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 90Hz refresh rate. It's also having the punch hole display na, guys. Kaya naman, unlike the previous na mga Oppo at this price point na hindi pa punch hole, eto guys ay big improvement na talaga. So I think na maganda yung pinatutunguhan netong Oppo ngayong 2024. Overall for the display, smooth naman po siya with its 90Hz refresh rate. Siguro mas maganda lang kapag 120Hz, but I can't say that much dahil nga pagdating sa Oppo kasi, guys, kapag sinabi nilang 90Hz refresh rate, legit talaga na 90Hz refresh rate. Meron kasing mga ibang phone na 90Hz refresh rate, pero kapag ginamit mo na, medyo malag pala. So eto ay napaka-smooth niya naman. So siguro yung magagawa lang natin is mag-hope na maglalabas sila ng 120Hz refresh rate na hindi masyadong mahal. Isa na rin kasi sa Oppo, guys, sa mga premium na smartphone. So sana na lang talaga. But yes, kapag kaya mahilig manood ng mga movies, videos, o di ka naman mag-scroll sa inyong mga social media sa Facebook, TikTok, and marami pang iba, well, definitely wala na kayong problema dito kay Oppo A3. Okay na talaga to para sa akin, guys. Ang masasabi ko lang siguro pagdating dito is that mas maganda sana kapag mas maliit yung kanyang bezel dito sa ibaba. But overall, yun na naman, minor lang. Kapag ginagamit mo naman to araw-araw, masasanay ka rin and magagandahan ka talaga sa kanyang display, guys. Legit. Now, siguro naman nagtataka kayo kung bakit ko nasabi na napaka-smooth ng kanyang display. Well, it's because ang ganda ng kanyang processor, guys. Etong phone na to ay meron ng Snapdragon 6S Gen 1 na sinamahan pa ng 8GB of RAM, and yung 8GB, guys, ay pwede pang ma-expand ng up to 16GB. Kaya naman sa mga nagbabalak na mag-gaming dito, guys, naku po, okay na etong si Oppo A3. So kapag yung mga Mobile Legends and Call of Duty lang naman yung laruin ninyo, well, definitely wala na kayong problema dito kay Oppo A3, guys. Legit. Napaka-smooth, napaka-playable, and wala talagang lag na nangyayari dito sa phone na to. So kaya pala ang smooth niya even though 90Hz lang siya dahil nga ang lakas pala ng kanyang processor. So yun yung sagot dun. Kahit meron siyang kaparehas na 90Hz, mas smooth yung pag-scroll dito. So kapag yung mga normal task lang naman yung ginagawa natin, like yung text, tawag, social media, multitasking pagdating sa ating mga work, well, definitely wala na kayong problema dito kay Oppo A3. Easy lang yan dito sa phone na to, guys. Malaki na yung kanyang RAM, meron ka pang malaking storage na 256GB, malaki na rin yung kanyang nakuhang Antutu benchmark dito. Kaya naman para sa akin, guys, eto talaga yung isa sa mga rason kung bakit ko inare-recommend etong si Oppo A3. Ang ganda ng kanyang performance. And so far, ang masasabi ko lang talaga dito sa Oppo is nag-e-improve na talaga sila. Kaya naman kudos pagdating sa Oppo, guys. Napaka-good job na ng kanilang piniling processor para dito kay Oppo A3. Kontento na ako dito. Medyo sobra pa nga siguro. Now, let's talk about the battery. So, etong phone ito, guys, ay sinasabi ng Oppo na merong 4-year durable battery. So, it means na pang matagalan talaga to and hindi siya magde-degrade kaagad. Ayun, James, madali ba itong malobat? Well, hindi po. Eto ay meron ng 5,100 mAh battery. And how about sa charging? Well, meron na siyang 45W Super VOOC fast charging. Makaka-charge ka na dito ng up to 50% in just 30 minutes and 1 hour and 25 minutes naman from 0 to 100%. So, ang bilis, diba? Kaya naman para sa akin, guys, the battery of this phone and charging, okay na talaga siya. Wala nang masabi. Pang flagship na nga to Nakapaglaro na ako dito actually. And umabot ako ng around almost 7 hours just playing Mobile Legends. So, diba? Ang kunat na ng battery na tong phone na to. Now, let's talk about the camera. Dati, sa mga na-review kong mga Oppo, guys, isa talaga yon sa mga maganda when it comes to portrait shots. Ngayon, eto, maganda pa rin ba? Well, pagdating dito sa kanyang specs, meron na po siyang 50MP main camera na meron kasamang auxiliary lens dito. And yung kanyang front camera naman is 5MP selfie camera. So far, yung mga nakuha kong shots dito is okay na okay talaga, especially the back camera. Yung sharpness niya, yung clarity, and also yung kanyang color production is swak na talaga. Especially kapag mahilig kayong mag-portrait shots, guys. Like sa inyong mga friends o di ka naman sa inyong mga jowa. Well, definitely, makaka-relate talaga kayo dito. And pwede nyo itong gamitin pang picture-picture. Maganda talaga itong phone na to
pagdating doon. Napaka-natural kasi, saktong-sakto yung skin tone na makukuha ninyo. And kung gusto nyo namang maging beautify, well, definitely, you have the choice. Meron kayong retouch na menu dito sa camera niya, guys. Ngayon, sa selfie naman, halos ganun pa rin naman yung masasabi ko. Except na lang na mas low quality po siya dahil nga 5MP lang. And also, hindi rin siya ganun ka-sharp, of course. Pero, kapag kayo kasi guys ay mahilig talaga mag-selfie, well, definitely just use the back camera. Masasanay din kayo in the long run and mas makakakuha talaga kayo ng magagandang larawan, guys, kapag yung back camera yung gamit ninyo. Mas sharp, mas high quality, and mas Instagram worthy talaga. Ngayon, sa kanyang video naman, etong photo to ay mayroong 1080p at 30fps sa kanyang back camera and ganun din sa kanyang selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Oppo A3. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Now guys, eto naman yung selfie video camera nitong Oppo A3 diba? Okay ba? Comment down below. So, eto guys, yung video quality. Na kung makikita nyo naman guys, yung background blur ko talaga is okay na okay. And yung kanyang sharpness is swak na rin. Sayang lang na hindi nila nalagyan ng 60fps, 30fps lang siya. But so far guys, kontento naman ako sa pinakitang quality nitong Oppo A3. Meron ka rin mga iba't ibang option dito sa kanyang camera, of course. Merong night mode, high res, slow-mo, time-lapse, dual video, and marami pang iba. So pwede mo talaga itong paglaruan guys, and mag-enjoy ka talaga sa camera nitong Oppo A3. Overall, recommended ko ba etong si Oppo A3? Well, it depends guys. Kung gusto nyo na isang premium device na merong military grade, shock resistance, which is ang tibay talaga, meron din mga kakaibang specs like protection, napaka-high brightness na display, okay na processor, and fast charging, plus magandang camera, well, mararecommend ko na etong si Oppo A3 para sa inyo. So I guess that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JDTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.